Mas napakikinabangan ng mga dating nalulong sa iligal na droga ang mas pinahusay na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga kwento ng pagbangon at pagbabago sa makataong operasyon kontra droga. Sa balitang pambansa ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Dating nakulong at nalulong sa iligal na droga, pero ngayon isa ng peer coach sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center si Roy. Hindi po ito talaga mabuti para sa isang tao na malulong sa droga dahil wala itong nagagawang kabutihan. It destroys your life, your relationship to the community, and it destroys your relationship with God. Isa rin sa mga dating nalugmok sa ipinagbabawal na gamot si John Michael, pero ngayon isa na siyang house parent sa center. Honestly, ako ang pagkalugmok sa una sa drugs, proud ko somehow nga natabangan ako akong kaugalingon up till this time. Nga siguro, muingon ko nga dili ba man ko fully recovered, but I am able to help na sa katong mga nalugmok ko sa drugs karon. Ilan lamang sina Roy at John Michael sa mga nakikinabang sa mas pinahusay na kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, tumaas ng halos 48% ang admission sa center mula 2023 hanggang 2024. Ibig sabihin, mas marami ang gustong magbago at muling maging bahagi ng lipunan. Isa nga sa pinagkakaabalahan nila rito ay ang paggawa ng mga handmade product at dishwashing liquid. Pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy nilang susugpuin ang iligal na droga sa makataong paraan kung saan prioridad ang mas ligtas at mas maunlad na komunidad sa bagong Pilipinas. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa.